Mag-usap po tayo. Dito si Kuya Noe, oh. Good morning po, Kuya Bal, Ate Edna. Kuya Noe, channel mo ba yan, Kuya Noe? Noe. Si ito, Kalingap Warriors ito. Malaking tulong ito sa Kalingap Warriors. Siya ang gumawa nung ledger ng mga pasaway na mga fake page. Kuya Noli, i-subscribe po natin, Kuya Noli. Magandang araw o magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Noli. At saan man po kayo naroon ngayon, sana po kayo ay safe at healthy po. Ngayong video ito, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa mga fake channels ulit. At ngayon naman po ay magpapakita po ako ng mga verified fake channels na samahan niyo po ako. Silipin natin ang kanilang mga channel. Alright. Bago ko po sa inyo ipakita itong mga iba't ibang klase ng mga fake channels na pinoproblema natin ngayon, ay nais ko muna kayong dalhin sa isang data o information na sigurado ikatutuwa ninyo. Hold on to your seat. Okay. So, narito po kayo sa Jomar EDC Views Profile. Ayan. So, dito po sa data na to, makikita po natin yung profile, parang total landscape ng dalawang love teams natin, Jomcar at saka EDC. Now, before I discuss at ipaliwanag sa inyo itong graph na ito, again, ito mga kapwa ko kalingap, I am assuming and I'm thinking that you are all grown up, mga mature na kayo hindi yung parang mga bata tayo na sabihin na ito, kinumpare-compare na naman. We are only looking at numbers, data, no? Para po bang kasi itong views, ito yung bloodline ng ating charity funding, di ba? So, kung views yung ating concern, we have to know where we are in terms of the source of our revenue. Kaya po, pag tiningnan po ninyo ito, wag po ninyong tingnan na ito ay comparison or whatsoever, sino malakas, sino mahina. Hindi po. This is concerning about our charity funding. So, makikita po natin dito that we are doing very, very good. Ayan. So, wag pong mag-isip ng ng mga negative at magbabash-bash kayo dyan. Wag ganon. Sa Kalingap, always positive. Good vibes, no? Yang mga negativity, it's all in the mind. Kontrolin po natin yung isip natin, yung attitude natin, Para bang pag nakakita kayo ng isang baso na may kalahating tubig, papaano nyo siya titingnan in a positive way? Diba ang tingin natin doon, sabihin natin, oh, meron na akong baso rito, kalahati na ang laman, malapit na mapuno. Diba? Ganon. Pero kung titingnan mo yung baso na may kalahating tubig, ang pananaw mo doon na sabihin mo, oh, may baso ko, kaya lang kalahati pa ang tubig, yan dami pa nito. And that will be negative yon. So, sa atin, sa Kalingap, always positive tayo. Titingnan natin itong data na to at magpaplano tayo, di ba? O, dito makikita natin, itong yellow na information shows EDC, no? Yung views ng EDC. Tapos yun namang blue ay views ng Jomcar. Tapos yung lines, no, 'di ba? Yung dalawang lines na to, ito yung nagpapakita ng edad ng mga serye na to, ng mga episodes na to. Tingnan niyo, napakagandang tingnan. Ibig sabihin, lahat ng episodes ng serye hanggang episode 21 pa lang yung sa EDC na nakita ko gaining views, di ba? Gaining views talaga, sumasabay siya talaga, At kung titingnan nyo nga po dito, meron tayong mga
chapters dito o episodes na medyo lamang pa nga ng konting EDC kasi yung edad nung Jomcar ay matagal na pero di ba napapantayan siya ng EDC. So, kung titingnan po natin in terms of these two love teams, we are doing fine. We are doing fine. Ano? At sana po suportahan natin ito. Itong red dotted lines, ito yung ating tinatawag na 1 million mark. Ang goal natin man lang, lahat ng mga episodes na ito ng dalawang love teams ay maisampa natin dito sa 1 million mark, di ba? So, as one kalingap, ito yung titingnan natin sa mga grupo-grupo dyan. Aminin na natin, kaya kayo naggrupo-grupo dahil may preference naman kayo, di ba? Kaya lang isang kalingap pa rin tayo. So kung may preference ako, sige, ipaprioritize kung panoorin ito. At pagkatapos, susuporta naman ako doon sa susunod na ibang love team sa Manang Kalingap because we are concerned of our bread and butter, which is views. Views ang bread and butter ng Kalingap eh. If we lose views, paano natin maiko-continue yung ating pagcha-charity? Ang dami-dami ng mga beneficiaries ng Kalingap, araw-araw gumagastos yon, linggo-linggo binibigyan ng allowances, di ba? Nagpapabahay tayo. Ang ating mga vloggers, ang ating mga officers, they go to the field, they go in the field, scout, di ba? Hindi naman yun, walang gastos. Lahat yun may gastos. So, kailangan talaga natin that we all mind this data. No? Sa mga teams dyan, tingnan ninyo kung saan pa medyo kulang pa yung views natin. Dito, sa Jomcar at saka sa EDC, kulang pa rin tayo dito sa may bandang first half. Dito. Ito. Pagtulong-tulungan natin ito. Pagtulong-tulungan natin iakyat yung mga views na ito. Iakyat natin. Kaya tandaan mga kapwa ko Kalingap ito hindi to for division. Pag may narinig ako sa inyo ng bus for division, iisipin ko para kayong bata. Narito naman tayo ngayon sa mga fake channels. Magpapakita po ako sa inyo ng mga fake channels. At magbibigay ako ng 3 klase ng fake channels na dapat nating iwasan at huwag suportahan. Ang una po ay yung ganitong fake channels, Hi, welcome back again to my YouTube channel. Paki-like and subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-i-upload po ako ng panibagong video. Tahin na tinatago, mabubunyag na. Jomar, ano kaya ito? Malalaman natin ito mamaya sa mga bago. So, ang way ng kanyang ng channel na to ay parang reaction reaction video, pero hindi siya yung tao o owner. Siya siguro yung owner but hindi siya yung actual voice ng tao. Bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't skip ads para mas marami po tayong matutulungan ng mga charity vlogger at paunawa tapusin niyo po muna ang video na ito para malaman ang kabuuan nito. Paano kaya siya nakakatulong sa charity vlogger? Nagdo-donate ba siya sa landing pad? Sino kaya to? Bago ko po simulan ang aking video, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sanay nasa mabuti tayong kalagayan ngayon at pagpalain tayo ng ating Panginoon. So halatang AI po ang ginagamit dito kasi yung pananagalog niya hindi pulido. Naku, may bagong issue na naman ang lumalabas na balita patungkol sa Jomcar. Pero ang mas nakakagulat na balita ngayon ay ito daw umanong si Jomar ay nakabuntis pala sa mismong kaibigan nito. Totoo kaya ang mga balita o mga haka-haka na si Jomar ang ama ng buntis na kaibigan ni Jomar? Pinaliwanag naman dito ni Jomar na hindi daw aniya totoo ang mga issue na kumakalat ngayon sa social media. Alright. So, sa mga ganitong klaseng channel, ang ginagawa nila, collage of pictures. Kukuha sila ng mga pictures ng mga Kalingap talents, subjects. Pagkatapos, pagsasama-samahin nila ito, tapos gagawa nila ito ng istorya. Sensationalizing the story, Katulad niyan,
baka dito nga nagsimula Dito nagsimula yung pagbabash kay Papa Joms. Pinag-usapan si Papa Joms na siya raw ay mayroong nabuntis na babae. So, yung mga ganitong channels ay nakaka-contribute ng pangit na image ng Kalingap talents or ng Kalingap beneficiaries and even yung Kalingap staff, no? So, dapat hindi ito pinapayagan. Kuha pa tayo ng sample na video ng channel na ito. Again to my YouTube channel, paki-like and subscribe at pindutin na din po ang notification bell para lagi ng kwarto. Hala, pati-upload po ako sa kanyang nalaman, jump car na aktuhan mismo sa loob ng kwarto. Hala, ano kaya ang nangyari? Malalaman natin ito mamaya. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube Malisyoso. channel, please don't skip ads para mas marami po tayo. This is another twisting of the story. Collage of pictures, then putting on stories na mali-mali, chismis, nakakasira sa mga taga-Kalingap, ano? So, hindi ko alam kung saan nanggaling yung pictures na yun, ano? And I think itong pictures na to ay nasa loob to ng bahay nila, probably Kalingap Rob, dahil doon sila nagpapahinga sama-sama, kung napagod na sila. Pagkatapos, meron nakakuha at inilabas o nailabas pagkatapos ginawa ng istorya. Kasi Jomar daw at saka si Carla ay nasa isang kwarto. Oh, di ba? Si Carla ba papayag ng ganyan? Eh, alam niyo naman yung batang yan, masyadong conservative yan, di ba? Even si Kalingap Rob, papayag ba yan? Kaya this is really a very bad twisting of story sa mga ganitong channel. Kaya pag nakakita po kayo ng ganito, collage of pictures, gagawa ng storya, tapon nyo na po, ibasura nyo na po itong channel na to, i-report nyo. So, yan po. Yan po yung isang tipo ng fake channels, yung twisting of stories, no? Isi-sensationalize yung stories, ang mga characters 100% Kalingap, di ba? Kawawa naman. Dito si Joy pinagmumukha pang kawawa, di ba? Si Carla naman pinagmumukhang di ba? Yung dalawa pangit talaga. Alright, another type of unacceptable channel sa YouTube yung mga tipong ganito, no? Let's take for example itong channel ni Filipinoisy. Ang mahal na pala talaga ng bahay, min. Kasi kung titignan mo, ganyan yung itsura ng bahay, 700k na. So, mga kulang-kulang 1M to kapag ka natapos. Grabe, ang mahal na pala ng bahay, min. Oh, my goodness. Ano tayo makakagawa ng bahay nito? Diba? Materyales para sa bahay nila ni Carla mga Kalingap ay nakahanda na ito at umaabot na ito sa mahigit kalahating milyon mga Kalingap. Grabe. Kahit na hindi pa ito natatapos, kaya ang bahay na talaga ni Carla ang pinakamalaki at pinakamagandang nagawa. Okay. So yung ganito namang tipo, nagre-react siya sa isang video na hindi naman legit na Kalingap reactor ang pinanggalingan, no? Yung nire-reactan niya na channel ay fake din, no? Kalingap TV. Kaya siguro pagka ito ay nagkaroon ng case, ang sasabihin lang naman niya, ang depensa lang naman niya, hindi naman ako nag-react doon sa original na video ni Kalingap Rob eh. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung Kalingap TV na yan eh. So, safe siya. Alam niyo kung pupuntahan natin yung channel nito ni Filipinoisy, karamihan ng mga nire-reactionan niyang video ay sa Kalingap. Tapos galing dito sa Kalingap Rob, Kalingap TV na source na hindi naman legit na Kalingap reactor, ano? Tapos mali-mali yung storya na nire-reactionan niya, no? And oftentimes it makes our Kalingap people look bad, no?
Tapos, mabubuo ngayon yung mga bashers. Ganyan pala, ganyan pala. So, this is not acceptable. Okay, so another type of fake channel ay re-uploading. No? Re-uploading. Kukuha ng portion ng videos ng Kalingap, i-re-upload niya without even saying something. Let's watch this. Ito example, Papa Paul's TV. Ito, during the debut of Carla. Ayan, so binibilang pa po. Ngayon, Carla, sa oras na ito, ano po na po ang gusto mong sabihin sa lahat na nagpabot ng kanilang pagmamahal at suporta? Ayan, so talaga namang ito, video talaga to, di ba? Galing ito sa Kalingap, wala namang iba. So, purely, Magandang gabi po kung sa ating titingnan po lahat. natin ito, fast forward natin, Suporta. lahat po yan Salamat din sa... ay nire-upload And niya. syempre, grateful din po ako na nakilala ko ang Pero mga portion people lang po sa ito Kalingap nung the whole Joker video. 18 for all the... Pero At sa pag-aalalay sa... unacceptable pa rin. Kasi hindi naman sa kanya to eh. Sa organizer po. Kalingap, maraming salamat. Magkakamit ko po yan. Siyempre, kung may makapanood na niyan, minsan pagka-upload ni Kalingap Rob, meron na ng ganyan. Diba? So, hindi na kayo ganado na panoorin yung original. Alam nyo ba, yung video na yan, nakakuha ng 93,000 views, no? Noong ito ay ipinalabas. 93K, malaki-laki na yun, ha? Na views na nawala sa Kalingap. So, iyan, mga kapwa ko Kalingap, iyan yung mga tipo ng mga channels na dapat hindi natin sinusuportahan, no? Alam na, sana magkaroon tayo ng awareness. Ito rin naman yung goal ko, ano? Kasi habang nire-report namin yan ng Kalingap Warriors team, marami kami, sabay-sabay namin nire-report. Alam niyo po ba, 24/7, bilib na bilib nga ako sa mga kasama ko talaga sa team. Minsan gigising ako alauna, alas 2 na madaling araw. Nakikita ko talagang ang dami nilang nire-report kasi pag nag-report po sila, talagang pipicturean nila yung nire-report tas i-upload nila doon sa group chat namin. Ay ako kasi pag nag-report ako, yung dulo, done, report, hindi ko na pinipicturean kasi mauubos yung memory ng cellphone ko eh. Sila grabe talaga. So ako naman, dahil nakita ko puno na, kung magba-backread pa sila, hahanapin nila yung form and link. Kasi may ginawa nga kaming spreadsheet kasi pagka nag-backread ka pa, hanapin mo pa yung spreadsheet namin, matagal. Ngayon, gumawa tayo ng consolidated listahan ng mga fake channels. Tapos, in-upload ko yung link doon sa group chat namin. Doon na lang namin binubuksan. Tapos, 1, 2, 3. So, mas madali sa amin. Grabe, mga kasama ko talagang madaling araw na nag-upload pa rin. Maybe siguro araw nga doon sa lugar nila, di ba? Because some of them are in, outside the Philippines. So, kaya nagpapasalamat ako sa members ng Kalingap Warriors. So kung meron po kayong alam na fake channels, andyan po sa link description below yung fake channels reporting form. Online po yung reporting yan. So lagay nyo lang dyan yung link, tapos submit, pupunta po yan sa akin. Dadalhin ko naman sa Kalingap Warriors for reporting. For validation muna. Kaming mga pages na alam po namin na naman legit, at saka pinapavalidate po namin muna kay Ate Edna yung mga ibang channels kung legit o hindi legit. Tapos yung mga kasama ko naman din sa Warriors, matatagal na po yan sa Kalingap, so they know kung alin dyan yung mga fake at hindi. Ako lang bago ata. So ganun po yung natin, maging aware tayo sa nangyayari sa Kalingap, and kasi yung impact nito, yung revenue, yung ating capability to earn funding for our charity works. So yun po muna. Yan. So marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aking video. I hope na maging successful po tayo, at i-message nyo lang po ako kung ano pong gusto ninyong itakil po natin in terms of yung analytics, data,
At sa mga reactors, congratulations nga pala, Sir July Paunil. Ang tagal ko nang napapanood dyan. Ang tagal ko nang pinapanood si Sir July. Silent viewer ako dati. So, congratulations po, Kuya Sir July. I respect you. At sana po mag-vlog pa kayo. Napaka-objective. Objective, fact-based yung kanyang reaction, at saka yung mga sapantahan niya, kung gagawa siya ng sapanta, sensible naman. Alright? So, sige, mga kapwa ko kalingaps, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ni-like ninyo yung channel ko, pinanood ninyo. Maraming po salamat sa inyong lahat. Pasok na tayo sa trabaho.